Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kabataan at mga OFW dyan sa abroad. Imagine ninyo ha, bumabaha na naman sa Maynila, Quezon City o sa probinsya ninyo. Kahit saan yan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Aurora, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Pangasinan, Nueva Vizcaya, Isabela, Cagayan, Metro Manila, din dyan naman sa South, no? Rizal, Laguna, Batangas, nako po, biglang ngayon talagang ano naman po 'no, per billions ang nakalaan para sa flood control. Saan napunta 'yon? Sa pockets ba ng mga dating powerful leaders? Biglang binomba ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Ano po 'yan 'no, kahapon po 'no, we have been seriously preparing a case of plunder against former Speaker Martin Romualdez and former Senate President Chis Escudero. There's conspiracy involved, flood control related in so many ways at posibleng isampa na sa May. Ako si Lan ng hashtag Wakwidlan at sa next couple of minutes, hihimayin natin ito ng walang bias, walang takot, intellectual breakdown, facts mula sa official statements, timeline ng skandal at critical na tanong. Bakit hanggang ngayon bumabaha pa rin tayo habang may mga nagsasabing project lang ito para kumita? Ready kayo? Hit that like button na kung galit kayo sa korupsyon, comment down below. Truth ha, kung gusto ninyo ng walang kinikilingan na analysis, tara. Una, let's go back. Flood control projects ha, ito yung mga dike, drainage, pumping stations na supposedly para protektahan tayo tuwing tagulan. Pero sa Pilipinas, parang annual drama. Baha, project, pera, baha ulit. Parang it's a cycle talaga. Noong 2025, sumabog ang issue. Contractors at DPWH insiders nag-testify. Talagang, yan, parang ano no, talagang nakakaano to, nakakaano talaga po, no? Annual drama nga no? Parang ano to no? Kumbaga, for pork barrel 2.0. Pero mas sophisticated. Instead of PDAF, flood control ang naging vehicle. Habang tayo nag-evacuate, may iba raw na nag-evacuate ng pera papunta sa Swiss accounts o luxury cars. A critical question for kabataan, for youth. Bakit ang generation natin ang laging nagbabayad sa utang at baha, pero ang older politicians ang umaani? Nako po talaga. Nako, let's timeline this like a Netflix series pero real life at mas magic. 2024 to 2025, National Budget Preparation under Romualdez. House, ang Escudero, Senate, billions allocated for flood mitigation. Contractor September 2025, contractor Curly Discaya implicates Romualdez sa 1.68 billion pesos kickback claims. November 2025, Saldico points to Romualdez, even Marcos allies. DPWH at Independent Commission for Infrastructure, ICI, recommend plunder, graft, etc. versus Romualdez plus 86 others. Early 2026, Ombudsman investigates deeply. April 6, 2026, Remulla confirms. Plunder case, inihahanda, may filing, possible conspiracy involved. Maraming executive officials madadamay. Conspiracy daw parang pelikula, the usual suspects. Pero sa Congress at Senate, both Romualdez and Escudero have denied it strongly. Romualdez says ready to cooperate. Escudero calls some accusations hearsay. Fair point, Presumptions of innocence pa rin. Pero dapat transparent ang proseso. Nako po. Plunder, no? Under RA 7080, when a public officer amases ill-gotten wealth of at least 50 million pesos through a combination of acts like malversation, graft, etc. Ang penalty po niyan, life imprisonment plus perpetual disqualification. Critical analysis, flood control related in so many ways, sabi ni Remulla, meaning hindi lang isang project pattern sa budget insertions. Overpricing, ghost projects like yung 92 million pesos sa Bulacan, billions ang involved. Para sa mga OFWs, habang kayo nagpapadala ng remittances para sa pamilya, tax nyo pera ng bayan na pupunta raw sa kickbacks. Sa mga kabataan, this is why education at jobs natin affected. Infrastructure failure equals economic loss.
equals less opportunities. Imagine niyo ha, kung yung pera sa flood control, ginamit talaga, baka wala nang bangon Pilipinas memes every typhoon season. Okay ha, both camps deny. Romualdez, ready to face an investigation. Escudero previously hit back at accusations. Ombudsman says many more will be implicated, possibly going back to 2019 to 2020 terms. Wow, ha? Ito ang intellectual takedown natin dito, mga kaibigan. This shows checks and balances working or political payback. As critical thinkers, tanungin natin, bakit ngayon lang? Ano ang role ng current administration? Transparency ang kailangan, public documents, not just press con. Para sa mga kabataan, ha, for natin dyan, this isn't just old politicians fighting. It affects climate resilience, disaster preparedness, at future ninyo. Mga OFWs, kapag bumalik kayo, gusto nyo ba ng baha pa rin o totoong solusyon? O posibleng May 2026 filing. Wow, na? Dati sinabi na yan, Pasko no? Tapos Easter, tapos tag-init. Ha? Magmamayo na po. Sandigan Bayan ang mag-handle if filed. Okay? Bail possible or not? Depending on evidence. Conspiracy angle means maraming co-accused. Executives, contractors, critical wit natin na sa Pilipinas, maraming cases na filed pero matagal mag-convict. Sana this time around, ebidensya solid at walang political color. Sa mga kabataan, learn from this. Demand accountability sa lahat ng partido. Huwag maging fanboy, fangirl, informed voter. Dapat tayong lahat, mga kaibigan. While we are talking about floods and politics, real talk for OFWs and students. Stay prepared and focus. Check this portable power bank sa Shopee. Perfect kapag brownout, during baha o habang nanonood ng news or noise-canceling headphones sa Lazada para malinaw ninyo. Akong maririnig kahit maingay ang paligid. Waterproof phone pouch at rain gear kasi baha is reality. Ergonomic chair for your study desk or remote work para hindi sakit ang likod habang nagre-research ng political issues. Budget smartwatch to track your time and health. At books on Philippine politics, history for deeper knowledge. All available via YouTube Shopping, ha? With Shopee and Lazada links in the description. Itatag din po natin yan, mga kaibigan. Supporting this helps the channel bring more content like this. Smart shopping while being informed. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo ha, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Now, what do you think? Political chatter ba ito o totoong accountability? Comment down below with your analysis. Respectful debate lang, mga kaibigan, ha? Walang below the belt comments. Like, share to your OFW groups at mga youth orgs. Salamat sa ilang mga minuto, mga kaibigan. Next video natin, deeper on budget process at how we can reform it. Subscribe, bell on, stay critical, stay informed. This is Lan from the #WalkWithLan, signing off. Truth over thrive, peace.